batiin si Baby Yael. Kilala mo si Baby Yael? Nasaan si Baby Yael? Bakit iisang kumalakpa? Si Baby Yael ay tulog. Mabait na baby si Baby Yael. Mas mabait kaysa nanay niya. Amen. And I also would like to greet Sister Arian. She's here. It's summer. Sister, ilang months ka na? 3 months! Wow! Alapit na. Alam mo yan, nagpapalat tayo ng mga babies sa lugar na ito. Ayun, kung may asawa ka, may karapatan ka magka-baby. Ano? At wala kang asawa, ayaw mo kung magkaka-baby kung hindi ay sasabulutan ka namin. Tonight, I'd like to start with a prayer. Father, in Jesus' name, you promise again. We pray for your king. Say that by the stripes of Jesus, Yes, Lord. they are healed. Thank you, Jesus. And Lord, we thank you, God, because your power is here right now, present to heal any sickness and disease. And we thank you, Father, because your presence makes us whole, Thank makes you. us complete, and ministers to us healing and deliverance from any pain, sickness, and diseases. And we thank you, Father, because in Jesus' name, Thank you, Lord. we rebuke any sickness Yes. out of this place. The mighty name of Christ Jesus. Authority The mighty in this place, and we welcome only the healing power of the Thank you, Holy Spirit. Jesus. Touch every people's Hallelujah. heart, every people's Yes, Lord. mind, and Lord, every people's bodies. Thank you. Thank you, Father, Thank because tonight your healing is here. Thank you, Hallelujah. God, for giving us your faith so that we can receive your healing. We thank you, Father. We worship you. In Jesus' name, all God's people will say, Amen. meron akong verse na babasahin. It's found in Luke 15. Meron ka Bible? Amen. Yung mga ibang may iPhone. If you have your Bible, let's open it in Luke 15. At babasa ako ng Luke, isang verse lang. Pwede niyo ba akong sabayan? Luke 15 verse 20. Before I read, gusto kong i-congratulate ulit yung mga graduate last week. Amen! Pagkakitin ng the first graduation ng School of Workers. First time kong mag-award ng certificate na merong mega! Tama ng mga graduates ay na-surprise sila. Mas na-surprise ako dahil hindi ko alam na may mega. Akala ko ang mga school of workers na nadamay pati NICC. Praise the Lord. Amen. Luke 15, 20. Nandun ba kayo? Amen. Isang verse lang. Verse by tayo. 1, 2, 3, go. And he arose Wait to his and came to his father. father. While he was still far away, his father saw him and was filled with compassion. And had He compassion. ran to his side, And threw and his fell on arms his around neck him, and and kissed kissed him affectionately. Amen. Ito sabi ng verse na ito, tumayo daw siya, yung alibughang anak, at lumapit sa kanyang tatay. Nung malayo pa siya sa bahay nila, kita siya ng tatay niya sa malayo. At siya'y naawa, kaya tumakbo siya, at hinalikan siya sa neck, at he fell on his neck, sumandal sa kanyang neck, tapos hinalikan siya. Napakagandang picture ng isang father na naghihintay, di ba? Tayo lahat in one day, one time of our lives, ay tayo hinihintay ng Diyos. Parang karamdam ko kayo yung nasa Luzon at ako yung nasa Mindanao. Pwede nga lumapit. Parang naman hindi naman tayo muslimig na. Now listen to this. Tayo lahat ay minsan ay mga alibugha.
Ano yung sabihin ng pastor? One time, we were far away. At akala natin, natakpuan natin ng Diyos. Naniniwala ba kayo natakpuan niyo ang Diyos? The truth is, natagpuan ka ng Diyos. He was like a shepherd. At ikaw ay yung isang nawawalang sheep. Iniwan niya yung 99 para hanapin yung sheep na nawawala. Parang ikaw yung nawawalang coin, di ba? Anong tawag natin doon? Aras ba yun sa mga kinakasan? Aras ba? Di ba? Pagkakul, ilang ano yung pieces yun? Ilang pieces yun? Sino kumakala? Sino kinasalan na rin? Ilan? 13? Hindi ko alam kung yung melody, wala eh. Sa ano naman pagkakinakasan nyo naman, ano? Sabi niya, kaya ko hindi ko alam dahil hindi mo ko together. Alam mo, pagkakinakasan doon sa amin, usually, dahil ako yung kapag-isinan, pag kinakasal kami, pagka nagkakasal yung mga pastor, yung mga matatanda, ang request nila, gusto nila yung mga panggalatong ng pastor, pagkasalan speaking ng pastor. Ayaw nila ng Ilocano service, ayaw nila ng Tagalog service, mas lalo nilang ayaw ang English service. Ang gusto nila ay Pangasinan service. At meron pa yung pastor doon na pangalan ni Pastor Isaias Campos. Kilala niyo talagang kayo. Pag nagkakasal siya, sabi na, itong aras na ito ay simbolo ng inyong kayamanan. Iisa ng kayamanan nyo. Diba? Parang ganyan. At iisa na yung inyong punduhan. Kaya, ewan ko, nabanggit ko na sa inyo na ayaw ko yung kasal ng Israeli. Dahil sa Israeli, parang, alam niyo, merong prenuptial agreement. No, kahit wala, akin to, iyo yan. O, pirmahan muna. Diba? Sa lawyer na, huwag tayo kung magaling, kung kinuha ko to. Imagine, ikakasal pa lang, pinag-uusapan, mag-iiwalay. Diba? Meron sila agreement before, kasal na, akin to, akin yan. Iyo yan, akin to. Pagka nag-break tayo, at least meron tayong pinag-usapan before na may mutual agreement tayo na iyo yan, akin to. Walang no hard feelings. Ayaw ko nang kasal na yun. Pag yun sinabi ko kay Melody, I'm sure hindi niya ako sasagutin. Sabi niya, magpakasal ka sa lola mo. Kaya yung pag-sister Melody, marami akong ginawang trick para makuha ko. Dahil hindi ako guwapo katulad ni Efraim, at ni Joel, at ni Alex, at ni Jacob. Kaya, ang sabi ko noon, pakakasalan ko ang babae ito by hook. Dahil sabi ko sa isip ko, ito na yung aking, dati kasi, Brother Caps, hindi, kinlos ko yung puso ko dahil nakita ko yung mga kapwa pastor sa Pilipinas na nag-asawa, tapos nag-full time. Nung nag-full time sila, wala silang makain. At kita ko yung buhay nila kung paano sila naghihirap. Hihingi pa sa nanay nila para pampadidi ng bata, ng anak. Tapos, hindi yung asawa na mga losyang na. Praise the Lord, ang asawa ko, hindi pa losyang na. Hallelujah! Ngayon, dahil doon, Brother Carlos, dahil doon, ayaw ko pa ng mag-asawa. Sabi ko, kung gaganitayin mo rin ang asawa ko, mukhang pangit. At ang mga anak ko, hihingi pa ako ng pampatigil nila sa mga magulang ko o sa mga magulang niya. Siguro, ayaw ko mag-asawa. Kaya, I decided, sabi ko, ayaw ko mag-asawa. Pagdating ko sa Israel, nakita ko si Melody. Yung dati hindi tumutin magpapusok ka naging pag nakikita ko yung nagtitripping din. Sabi ko, kakalimutan ko, i-break ko na yung promise ko, hindi na mag-aasawa na ako. At sabi ko, Lord, ito na yung bigay mo sa akin. At naniniwala kong bigay siya ng Lord. Dahil, alam ko ba? Minsan pumunta ako naman sa flat, kaya gusto kong kausapin si
Ate Sis. Si Ate Sis ay isang matandang dalaga na in love sa isang matanda. At siya ay 53 years old. Pag nakakita niyo yung matanda, Kay? Igor! Si Igor, pag nakakita niyo si Igor, napakaganda siya. 53 years old. Napakaganda siya talaga. Ay, nandun si Igor, ngayon na ako magsasampal, kaya nandun sa loob. Sabi ko, 53 years old. Sabi ko, parang atras. Ano ba? Kaya siya tumanda, doon siya nagpapakita kay Igor na 72 na yan, na 72. Isa? Sabi ko, noon, pinagtatanong ko si Ate Sis. Pero nung makita ko si Melody, sabi ko, ay, parang ito yata yung nawawalan ko ng job. Tapos nabig ko siya ulit, sabi niya, Abayan! Sino yun? Parang nabagdid yung mga ko, parang hindi na ako makakita ng iba. Pag ako'y natutulog, ang nasa isip ko si Melody. Kapag gagising ko, hindi thank you Lord. Sabi ko si Melody kaya kamusta? Alam mo, ganun ko naman ma-inlove ka na yun. Panaranasan ko na yun, friend. Ito si Alex, hindi pa niya naranasan ko. Hindi ko alam kung mag-aasawa ko pa yun. Si Brother Edison, I'm sure, naranasan niya. Dahil nung niyakap siya ng kanyang magiging asawa, di na niya pinatawan. Listen to this. Ganyan pala pag naiinit ka, ano? Parang palagi nasin. Listen to this. Nalaman yung good news. Alam mo ba ang Father God ay in love sa'yo? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kahit ikaw'y nawawalan ng tupa, kahit ikaw'y nagpakawala na, nagpakabalagan ka na sa buhay mo, love na lang pa rin ng Father God. Pastor, paano mo nasama yun? Dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus upang ikaw ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. This is their friends. Itong kwento na ito, love story ito kung talagang nawawalang magkapatid. Saan natin, pwede niyo ba akong sabayan magbasa ng mga verses? Let's start, sis. 1, 2, 3, go! Jesus is a prodigal father. Ang ibig sabihin ng prodigal is a waste and an extravagant waster. Ano ang ibig sabihin ng prodigal? Magastos. Now, again, na-mention ko kung nandito kayo 2 weeks ago, ako ko yung father. At yung, kunwari si Joseph ay malaki na, at matanda na ako, mas wala na akong buo. Yeah? At sabi ni Joseph ay, Aba, akin na yung mana mo para sa akin. Kukunin ko na. Palagay niya ibibigay ko. Garote yan. Tama si Melody, garote ang ibibigay ko. Let's say, kung bakit, sino mga magulang na dito? Magulang. Okay? Mga parents. Listen. Kayo, mga parents. Pag nakita yung anak nyo, ay sabi niya, buhay pa kayo. Sabi niya, akin na po yung mana ko. Listen to this. Pag ikaw ay hindi prodigal, ang sasabihin mo, anak, magtrabaho ka muna, maghanap ka ng magpawis kang, subukan mong magpawis at kumita, mas subukan mo kung paano kumita, at bumalik ka sa akin at kunin mo yung mana mo. Pero at this time, hindi ko pa maibibigay. Siguro bibigyan kita ng last will and testament pagpatay na ako, kaya tsaka ko ibibigay. Pero ngayon,
No way. Sino ang mag-decide na gano'n? Na talagang tama ang utak nyo, ano? Sino bang gano'n? Sino? Kung kayo mga makina, ibibigay nyo ba kaagad? No way. Pero yung Father dito sa kwento natin, ibinigay niya. For He did not spare His own Son. And He gave to us His Son. And with Him, He gave all things to us. Alam niyo ba ang Father, God, binigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin. Binigyan kanya ng pagkakataong makapunta ng Israel. Ayun, nandito ka. Salamat sa dalawang palakpak. Sana pauwiin kayo. Di ba pinapala ko nakarating ka dito sa Israel? Meron ako napakinggan dati na balita nga sa isang newspaper dito sa television. Sabi niya daw sa Lord, makarating na ako sa Israel, pwede niyo na akong patayin. Pagdating niya, after a week, namatay na siya. Meron kayong mga ganun na mga na parang ang panakatali makarating na ng ulilan, makahalik doon sa bato, doon sa church sa Raymond sa Bunker, at pwede na silang mamatay. Ikaw, ilang taong ka na dito. Hallelujah. Amen. Diba? Kami ni Sister Glo, nag-turn into 11 last 2 days ago. 11 years na kami. 11 years, nandito pa rin. Ito ang record ako sa Nintendo. Si Melody, 13 years na. Wow! Sino may takas pa ba yung 13 years ago? Sister Ellen, ilang years ka na dito? Record breaker ka talaga di. Wow! 13 years, Sister Melody. Except for, Tuloy to stay. except for Jacob. Si Jacob ay... Hindi taga rin ko yan. Tayo taga dito. Now let's read another verse. Not long after that, yung word na squandered, ang ibig sabihin niya ay waste in a reckless manner. Yung word na squandered, again, dahil yung mga iba na yung word na squandered means to waste in a reckless manner. Dinifine ko siya dun sa taas. Ginastos siya ng walang kabuluhan yung kanyang ano. Ang sabi ng mga ibang komentary, nag-asawa siya ng katulad ni Solomon. Iba-iba yung asawa niya every week na binabayaran niya. Para, magastos, walang pagkagastosan. Anong nangyari nung siya nag-gastos? Anong consequence ng kanyang ginawa? 1, 2, 3, go! There was a close family in that old country, and he began to be needy. Yung country na pinuntahan niya ay nagkaroon ng famine. Nagkaroon ng tagutong. At anong nangyari sa kanya? Sumabay siya dun sa famine. Anong nangyari sa kanya? He began to be In need. ang dami niyang nakuha palamanan sa dati niya. Dahil mayaman sila. Yung kanyang portion ay binigay. Now, for a Jew, I don't know if it applies to you, young pala, For a Jewish person, alam mo ba ang panganay ay may dalawang portion? Yeah, let's say, dalawang anak ko, hindi pa nagkagalang isa. Dalawang anak ko. Ang division ko sa properties ko, o wealth ko, o state ko, is 3 times, 1/3, thirds. 3/3 ang division ko. 3 hati. Ang dalawa doon, kung ako'y Jewish, hindi naman ako Jewish. Ang dalawa doon ay kay Emmanuel, yung isa ay kay Yosef. Ganun ang hatian.
ngayon, anong nangyari? Naubos. Alam mo, pero wala pa dahil gastusin, di ba? Sahod isang araw, meron tayong tinatawag sa Philippines na one-day millionaire. Ano ibig sabihin ng one-day millionaire? Yung one day lang, pagdating ng blessing sa iyo ng one day, the same day, lost. Everything is lost. Tayo ba'y gano'n? Sino ang gastador dito? Tayo ba'y mahilig gumastos? Now, listen to this. Pag ikaw ay nasa Israel, at wala ka pang ipon, you're sinning against God. Basta bakit? O ngayon, pagka nagpapayag ka ng utang, okay na, wala kang saving. No? Pero pag dalawang taon ka na, 3 taon ka na, 4 na taon ka na, wala ka pa rin naiipon, wala ka pa rin napupunta. Ishbaya. Remember, for the first 2 years, naintindihan ko, pwede ka pang magbabayad ka pa. Siguro isinanlabo yung lupa ng lolo-lola mo. O siguro, nasa Pilipinas ka ay umutang ka ng 2 by 10%. Diba? At nag-accumulate yung tubo sa Pilipinas. Babagsak ka talaga. Ang tawag natin niya ay bumabaon ka sa utang. And now, for the first 2 years, patawanan na kita for the first 2 years pag wala kang name. Pero pag 3 na, 4 na, 5 na, wala ka pa rin napupundar, wala kang napapatayo house and lot, wala kang napagpapaaral, wala kang naisisilid na pera, ay nagkakasala ka na sa Diyos. Pastor, bakit? Unang dahilan, kaya ka pinagdala ng Lord dito sa Israel ay para maglingkod sa Kanya. Una. Pangalawa ay para magpadala ng Western Union sa mga nangangailangan. Totoo ba yan? Pangatlo, para pag umuwi ka, hindi ka dumating dito mahirap. Mahirap ka pa rin. Dahil pag hindi ka looban ng Diyos na ikaw ay magkaano, dapat hindi kaya dinala dito. Dahil ito, we call this in the Bible, land flowing with milk and honey. I-translate mo yung milk and honey in the present time ay dollar at shekel. Amen. Yun ang ibig sabihin mo. Kaya pag nandito ka, at wala ka pang nasisave, wala kang napupunta, wala kang napagpapatapos sa pag-aaral. Nagkakasaalala ka laban sa Diyos. Dahil hindi ka lang dinala ng Diyos dito para maglingkod sa Kanya. Hindi ka lang dinala ng Lord dito para magpadala ng magpadala. Dinala ka ng Diyos dito para sumagana. Pag sinasabi mo hindi yung pastor, hindi ako dinala ng Lord para sumagana, uwi ka na. Ayaw mo na sa kasaganaan. Dahil totoo lang, pupunta tayo dito. Dahil dinala tayo ng Lord, of course, pag hindi ka dinala ng Lord dito, A to A ka na. Pangalawa, dinala ka ng Lord dito para makapag-serve sa Kanya. Pangatlo, ay dapat lumalaki yung iyong savings. Ang tahimik dito sa Baptist Church. Bakit tahimik kayo? Meron pa ako makakausap din. Listen. Kaya listen to this. Bakit kina-take up yun? Dito sa first time ko, meron tinatawag tayong famine. Taggutom. Diba? Saan sa Pangasinan, may tinatawag kami, Brother Carl, may tinatawag kaming gawa. Sino nakakaintindi ng gawa? Dami nyo ha. Dami palang pagkakita dito. Gawa means, financial lack. Sa aming place, yun yung panahon na ang mga magsasaka ay nangungutang para may
itanim sa field. Nangungutang para may ipasirsir. Para may ipasiding. May bunal. Di ba sa amin, sa kasi hindi diretso yung meron kaming isang, pasirsiran. Meron kaming isang flat, kung saan namin kinahagis yung mga palay, tapos pag umusbong na, kinukuha namin yung isa-isa. Tapos sinatayin namin ng pa-pour. Sino nakakaintindi nito eh? Yung pagpunlaan, kasi may mga ibang place na, diretso na, diba? Sa amin hindi, special talaga, mayroong isang flat, lalagay mo lahat, tapos isa-isa mong kukunin lo, in bando, tapos itatanin mo dun sa place kung saan ilalagay mo ng tamang space. Dahil hindi, diba? Ang gawat, ang ibig sabihin ng gawat sa amin, famine, is, pag yung mga farmers ay wala ng means to support themselves para may pamili silang palay na for seeding. Ang tawag namin doon ay gawat. Sa amin, may season na gawat. Pag nagtitinginan na kami dahil ang rice ay sinasabuhan namin ng kape at yun ang ulam namin at saka asukal. Gawat yun sa amin. Famine yun. Famine yun dahil basically, pag kami yung regular na hindi kami naghihirap, sa umaga-umaga may pandesal. Hindi pa yung breakfast. Merenday. Ang breakfast namin is kung minsan meron kami fried rice at merong itlog. Kaling. Diba? Or tuyo. Pero pag dumating na yung gawat, famine, gumapay sa ang nangyayari doon, imbis na may ulam ka, lalagyan mo ng kape, yung rice, at lalagyan mo ng asukal. Hindi na nakakaintindi dun sa sinasabi. Yan, mga panahon ko yan. Kasi parang, alam ko yung mga younger, di na nila yata nalalanasan yan, no? Kasi mga younger, may mga tinatanggap ng Western Union numbers na pinapanak nila doon sa Jollibee na ang uso. Yeah? Sa amin noon, wala pang Jollibee. Mayroon na kaso walang pera. Yun ang tama ka. Mayroon na, pero wala kami finances to serve. I'm talking about my context. Ang context ko yung Pangasinan. Siguro iba ko sila kung kayo taga Manila, taga Cavite. Ako yung Pangasinan. Talagang, kami mga blue-collar job. Actually, I call it brown. Brown collar dahil brown yung aming sa pagsasaka, nagiging brown ang aming mga collar. Hindi blue. Listen to this. Dumating sa buhay ng bata, yung younger son, na nagkaroon ng famine in the country. At he began to be in need. Wala siya ngayon. Siya ay walang-wala na ngayon. Kulang na yung kanyang budget. Hindi na niya masuportan yung sarili niya. Listen to this. Alam niyo bang darating ang famine sa lugar kung nasaan kayo? Yes. Meron akong naalalang story na kwento ng 5 wise virgins at saka 5 foolish virgins. Yes. Silang 10 ay naimbitahan sa isang kasalan. At sabi ng Bible ay ang 5 ay nagdala ng extra for themselves. Yung mga 5 ay yung para lang dun sa lampara. Ibig sabihin, yung 5 nagdala ng another glass of oil maliban sa lampara nila. Diba? Lampara nila. Yung mga iba, lampara lang. Now, listen to this. Very carefully. Nung na-late yung bridegroom, naubos na yung mga oil sa lampara. At ang ginawa ng mga foolish virgins, sabi nila dun sa mga wise, sabi nila, pwede bang bigyan mo kami dahil namamatay na yung ilaw namin. At ano yung sagot ng mga wise? Ano sabi niya? Amen? Thank you. Now, listen. Ang sabi ng mga 5 wise virgins, sabi ng mga 5 virgins, ay hindi namin yung pwedeng bigyan. Bakit? This is not enough for us to.
kulang din to sa amin. Nagdala lang kami ng extra para pag nag-delay ang master, nagdala ng bridegroom, ay meron kami panglagay sa oil. Nag-advise yung mga anak, sabi nila, you go and buy for yourself. And habang alam na ang ating kwento, while they were buying for themselves, dumating yung bridegroom, isinara ang pinto, at yung 5 virgins lang naman extra oil para sa kanilang lamps ang nakapasok sa mayandaan. First lesson is, dapat pala, meron kang palaging reserve. Alam niyo kung kayo, sino kumuha ng accounting dito? Sino? Maliba kay Ate Liz. Sino kumuha na? Sa accounting, alam niyo meron tayo tinatawag na term na, alam niyo si Ate, yung accountant, CPA yan, mga kapatid. I think that natutulog yan. Okay. Now, listen. Sa accounting term, meron tayo tinatawag na sundry. S-U-N-D-R-Y, parang sundry. Meron tayong budget na tinatawag na sundry. Ang ibig sabihin ng sundry is, parang reserve pa yan, just in case kakailanganan ko, meron akong bubunutin. Ate Lori, di ba alam yung ibig sabihin, sundry? Dahil naging bookkeeper yan sa isang sikat na hotel. Hallelujah. Pero meron ka dapat sundry na pag meron ka kailangan, meron kang bubunutin. At itong mga 5 wise virgins na ito, kailangan nila, meron silang binuno. But listen to this. Yung oil ay enough lang para sa kanila. Darating pa lang time sa buhay natin, magkakaroon ng famine. Sa buhay natin may mga famines. Naranasan ko na may mga times na kailangan mo ng pera at kailangan mag-pray. The Lord, padala ka naman. Magpadala ko kayo ng ravens na magdadala ng cash. Ewan ko kung nakaranas na kayo ng gano'n. Amen. May mga time na kailangan mo. At kung minsan, pag wala kang sundry, makatingin ka sa langit, Lord, magpadala naman kayo ng 100 shekel o $100 para mabayaran ako itong utang kong ito. Sino nakaranas ng gano'n? Amen. Na kahit may trabaho ka, kung minsan gipit pa rin eh. Mayroong emergency dumating, di ba? O merong, ano tawag yan? Merong biglang expense na hindi inaasahan. Di ba? Yung patayo mo ng extension doon sa bahay mo ay inutang pa nung isang magkolegyo na anak ng kapitbahay niyo. Kaya naawa ka, pinautang mo, wala ka tuloy, hindi mo tuloy, na ipakontrata mo na, yung pambayad mo tuloy din sa trabahador, ay wala na. Na ipautang mo na dun sa kapitbahay, anak ng kapitbahay mo na magagat. At kung minsan, nasa gipit ng sitwasyon at kailangan mo magkaroon para ma-meet yung ginagawa mo. Nakarating ka na ba doon sa stage na gano'n? At listen to this, may principle lang Bible na kakaiba. Ewan ko ba ang Bible, ang tinuturo niya, pag kasi naman sa kabila, ano sabi ni Jesus? Para ikaw ay pagpalain, dapat kang magdamig. Amen. Sorry. Kaya kung minsan di mo maintindihan yung principle ng tithing. Sorry. Paano ko i-bless? Yung 10% mo ibibigay ko. Nabawasan yung aking 100%. Saan ko ibig sabihin? Yung 100% mo, aalisin mo pa ng tithe, ibibigay mo sa Lord. E di ang natira, 90 na lang ang pag-ooperatan mo. Samantalang pag di mo binagay, 100%. Diba? Bakit ba? Kailangan ko bang aalisin yung 10% para mabawasan yung aking 100%?
At somehow, pag gagamitin natin yung utak natin, ang nasa isip natin, mas kukunti na ngayon yung aking natira. Imbis na 100%, nabuwasan pa ng 10%. Budlay gig. Kasi. Kasi nila. Pero ang principle ng Bible is, when you give, it is more blessed to give Than to receive. than to receive. Di ba mas masaya mag-receive? Umamin kayo, anong mas masarap? To give or to receive? To receive. Receive, di ba? To receive. Di ba? Pag may nagkakaroon ito yung hallelujah! Napapalugtad mo pa ako minsan eh, di ba? Yung mga iba, pag nakaka-receive, umiiyak pa eh. Minsan meron akong in-attend na conference about prosperity. Ang sabi ng pastor, sabi niya, bago siya mag-closing prayer. Actually, sabi ng pastor, bago siya mag-closing prayer, sabi niya, bago kayo umalis, kung palagay ninyo ibinibigay, hinihingi ko kayo ng Diyos, ng Holy Spirit, na ibigay niyo yung pera niyo sa katabi niyo, ay ibigay niyo. Day closing na. Meron akong 500 pesos. Napakalaki nyo ng 500 pesos sa akin. Year 1999, ang 500 pesos sa akin ay parang 5,000 pesos na. At meron ka 500 pesos, I don't think it's 500, siguro 120 lang, 150. Meron ako, ito ko high school student. Nag-worship siya. Pakiramdam ko, gusto ng Lord na ibigay ko sa kanya yung 150. Kasi sabi ko, ang dami ko urusan. Sabi ko, una, nag-tight na ako. Bakit ko pabibigay yung high school niya? Kita ko yung high school, nag-worship siya. Hindi ako makaalis dun sa place dahil alam ko na may pinapagawa ang Diyos sa akin. Hindi naman nag-uusap ang Holy Spirit na bigay ko 150. Parang nararamdaman ko lang, napipil ko lang na ito ang dapat gawin. Ito ang pinapagawa ng Diyos sa akin ngayon. At alam mo, masakit man sa loob ko. Kinuha ko yung 150, sabi ko sa inyo, mas masarap ang mag-receive kaysa mag-give eh. Madugo ito, madugo. Nainisip ko, wala na akong pamasahe sa mga pagpunta ko sa mga visitation ko, sa outreach ko, ibibigay ko itong 150 sa high school student. Sabi ko, Lord, sigurado kayo ba ito? Parang ayaw mo ibigay. Ewan ko, dahil may ibigay 150 pesos. Napakalaking pera na yan, 1999. At special ako kay pastor, junior pastor. Wala akong ibang inaasahan, kundi love gift ng mga tao sa church. At eto, 150 na pera ko. Parang may pang-uusap sa puso ko na dapat kong ibigay sa high school student. Nag-worship ng high school student. Sabi ko, sis, sila pabigay ng Lord. Abang binibigay ko ang sakit. Alam mo, pagkatanggap niya, mas lalo siya umiyak. Sabi ko, mali yan. Sana niya, ang ibig pala sabihin doon, yun pala yung kailangan during that time. Alam mo, umuwi ako ng sugatan. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pamasahe dahil Dagupan City yun eh. Uuwi pa ka sa Pearl City. Sabi ko, paano na kaya ito? Ano nang susunod? And listen to this. Karikyo. Dahil din sa mga sacrifice ko, tinalaman mo sa akin. Naalala mo sa akin na dahil sa akong giving, na-bless yung phone ko. Na-bless ako. Ano kaya pag hindi ako sumunod sa pinapasabi ng Holy Spirit? Ano kaya kung sinabi ko akin nga ito bakit niyo pa kukunin? Diba? Paano ko ibigay ito? Di 90% na kulang na. Listen to this, hindi ako nagpala ng Diyos ng magandang asawa, ng mga mababait na mga anak. Kung hindi ako naging makapagbigay sa Diyos. Amen. Now listen to this. I'm saying this to
go back to this verse, magkakaroon ng famine, kapatid. At yung mga nagtatanim lang, ang mga may alam mo, pagka ikaw ay pagka wala kang tinatanim, huwag kang aasa na may harvest ka. Ang mga magsasaka lang katulad ko, kami mga dumaragos, mga farmers lang, ang nag-i-expect ng harvest. Pag wala kang itinanim, huwag kang aasa na may aanihin ka. Listen to this. Yung blessing ng Lord, tingnan mo, nilalagay na tuloy ni Brother Alex. Yung blessing ng Lord, yung blessing ng Lord, una, hindi binibili. Pero may principle ng salita ng Diyos, God is not mocked. Yes. Be not deceived, God is not mocked. Whatever you sow, the same you shall reap. Amen. Lalo listen to this, my dear friends. Alam ko lahat kayo dito under the sound of my voice. Mamaya baka nag-publish kayo sa YouTube. The principle is the same. Magkakaroon ng famine sa land kung nasa man kayo. At yung mga tao na marunong, ito ang ginawa ng anak na ito, nilustay mo yung kanyang mga We don't have a record na nag-sow siya or nag-invest siya o nagtanong siya para meron siyang Anong ginawa na? Yung 100% ay inilustay niya. 100% din. 100% inilustay niya. Hindi niya sinet aside. Walang nakalakay sa record na nilagay, sinet aside yung kanyang 10% para sa Diyos. Hindi siya nag-iisip tungkol sa Diyos. Nag-iisip siya tungkol sa sarili niya. Paano siya magpakasasa at magpakaligaya sa 100% niya. At listen to this. Kahit nasaan man tayo, darating yung panahon na magkakaroon tayo ng need. Amen. Huwag niyo sasabihin na, ay hindi, meron naman akong palagong sahod. Praise the Lord. At meron akong sahod. Kaya lang, hindi dapat ang ginagawa ko. Dapat nakatikim ka sa God as your source. Amen. Oo, ang ginagamit ng Diyos ay yung employer mo para mabigyan ka ng pera. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pera. Amen. Ate, pag wala kang lakas, bukas, ay papasyalan ka namin sa Dasay Kere. Oo, sa totoo lang. Pag ka nagmamayabang ka na, hindi, pinagpaguran ko ito, hindi. Pag hindi ka binigyan ng Lord ng strength, sandali ka lang itakbo ng maging David Adom. Ito lang, hindi ako nagbibiro. Dahil akala natin, ay, ano to ako pinagpuguran ko to ako pinagpuguran mo nga. Pero itawag mo sa Diyos yan, bigayin niya nga sa'yo Darating yung time, hindi may pangangailangan tayo. Listen to this. Yung mga nagsusola, ang nagkakaroon ng harvest. Amen. Listen to this. My topic is Father, Heart of God. And I feel strongly na may mga taong gusto i-bless ang Lord dito sa lugar na ito. Amen. There's only one way to be blessed. Listen to this. Ang sabi ni Jesus, it's more blessed to give than to receive. I would like to close in this. Nung binigay ko yung $150, 150 pesos dun sa high school student, alam mo, umuwi akong sugatan, pero malaya. Ano yung sabihin malaya? Alam ko na ginawa ko yung pinakagawa namin. Amen. Hindi ko pinagkain yung sinasabi ng Lord sa akin. Parang tinuturuan ako ng Lord na huwag maging makama. Amen. Parang tinuturuan ako ng Lord na hindi lahat ng akin ay akin. Yes. They understand. Ang mga nasa akin ay pinagkatiwala lang ng Diyos. Yung word na ari-arian, natutunan ko ito kay Ed Lapis Sabi ni Ed Lapis ganito Ang ganda naman ng Tagalog word, dahil sa English, ang English ng ari-arian ay property. Nakakakita na kayo ng mga gano'n. This book is property of. Di ba? Kasi wala yung pangalan. Anong pero ibig sabihin, akin to.
Hindi iyo to, akin to. Alam mo, ang ganda ng pagkasabi ng Tagalog. Hari. Di ba meron tayo tinatawag ng bahay? Bahaya. Bahayan, di ba? Tapos meron daw akong tinatawag na ari-arian. Hindi mo talaga iyo. Wala ka na rin. Ipinagkatiwala ng Lord sa iyo. Dahil ito ang sabi ng Bible, ito ang sabi ng Apostle Paul. Dumating ka dito sa earth na walang dala-dala, aalis ka Wala rin. na wala ding dala. Amen. Di ba? Dumating si Emmanuel nung pinanganak, wala siyang lampin. Mhm. Naniniwala ba kayo? Wala naman. Si Joseph nung pinanganak, wala siyang wala siyang eyeglasses. O wala siyang pacifier. O wala siyang bottle of milk. Sino naniniwala na wala si Joseph? Tanungin natin si El. Nasaan ang nanay ni El? Nanay ni El! Hello, nanay ni El! Hindi na kikinig si nanay ni El. Nanay ni El! Nung pinanganak si El ay may lampin na. Meron na ba? O, bigay ni Melody yung lampin. But listen to this, yung lampin, hindi yung kasama ang nilabas ni naninila na ng doktor, ay lampin na. Hindi, lumabas si Yael na siya lang. Ubad. At alam mo sabi ni Apostle Paul, kung paano ka dumating dito sa earth, ganun din ka babalik. Yes. Hindi sabihin, kahit damutan ka pa ng mag-ara, may kapapagod. Malulusaw lahat. Dahil uuwi ka sa iyong may likha na espiritu, walang dala-dala. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga Chinese na pababako na nila kung ano-ano, di ba? Para may gold daw siya, bakit? Hindi, ang magmamala ng gold ay yung sa kulturero dun sa Camposanto. Kasi doon nga sa amin, meron abangan dahil alam nilang may gold dun sa ngipin niya eh. Hinihintay na umalis yung mga gwardiya. Pakunin yung gold. Now, listen. My dear friends, famine will come. And I want you to be ready. How can we be ready, Pastor? It is more blessed to give than to receive.